At kung papansinin po natin yung mga napapanood natin at nababasa po natin sa mga balita or social media, ay talaga naman po nakakalungkot. Dahil nga po dito sa mga kagahaman itong mga politikong ito, kaya ito at tayo-tayo nagkakagulo. Pero ang nakakatuwa lang po dito ngayon ay yung madalang pong magsalita itong si President Duterte, pero yung napakaiksi niyang sinabi ay talaga ng mga kumaripas na ng takbo, kumaripas na ng talikod itong si Romualdez at hindi na nila itutuloy yung planong pag-i-impeach dito kay Sara Duterte. Anyway, at sabi ko nga, nakakapangilabot po pag nababasa lamang po natin itong mga komento ng mga netizen, ay talaga naman pong maisusumpa mo itong mga nandyan ngayon na mga politiko, lalo na po dyan sa Kongreso, na kung saan ay talaga namang maliwanag na ginagamit po nila yung kanilang kapangyarihan para manggipit ng tao. Kagaya lamang po ito nangyayari dito ngayon. At sobra nakakadismaya lang dahil pare-pareho tayong mga Pilipino. Dahil lang dyan sa ganyang pag-aambisyon ni Romualdez ay talaga namang tunay namang talagang nakakababa ng moral. At dito niya rin po pansinin mga kababayan, kung ito ay sweldo lang po ang hinahabol nitong mga congressman na ito, hindi po ganito eh. Dahil nga po dito sa bilyon-bilyon nilang kinukulimbat, at yan na po yung pinaka-lisensya nila para pagnakawan ang taong bayan. Ayan, talaga namang wala na silang sinasanto itong mga politikong ito. Bagkos ay talaga namang sisirain nila yung dapat na sirain kahit na walang kasalanan, at talaga namang nandoon yung talagang hangarin nilang sila ang magtagumpay dahil po dyan sa bilyon-bilyon nga pong kinukulimbat nitong mga ito. Anyway, at hindi ko na po pakahabaan ito at sabay-sabay na lang po nating pakinggan itong mga sinasabi ng mga netizen at mga komento nitong mga netizen. Ayan po, sa panoorin na po natin. Kakaroon ng sabwatan ng kaliwa at ang Speaker, Martin. In fact, ang tingin niya nga, pati yung grave threats na pinaya sa kanya, pakulo nila yan. Yung impeachment against Inday Sara, pakulo niya yan. O kaya, sabi nga ni dating Presidente Duterte, impeachment. Aba, sige, gawin nyo. Okay yan. Sigurado, lalong mananalo si Inday Sara dyan. Dahil inaapi nyo eh. Ayun, kambyo ang mga ungas. Sabay deny na wala daw impeachment in the works. Ano, di nyo kaya? Sara, the plan against the Vice President is serious. Tama na ang pagkukuha nila at lalabas lahat yung mga hindi kumikibong DDS. Nakita nila suporta kay Tatay Diggs noon. Makikita ulit nila yon pag ginawa nila sa haba ng panahon. Ni minsan, hindi malang nagawang ipagtanggol ni BBM si Sara. Walang utang na loob at walang bayag. Tama talaga ang paalala ni Digong noong bago ang halala. Ni Digong, nag-oobserba ang militar at mga kapulisan sa mga nangyayari. Di magsasalita si Marcos, wala pang kumpas ang ahas. Baka masuntok uli at bibigyan ng pulburon. Kaya takot si Andre. Impeach Sara, go ahead para makita nyo ang galit ng sambay ng Pilipino. They are testing the waters. Kung walang papalag, itutuloy nila. Kaso, di tayo ano pa nila ang kademonyohan ni Lucifer? Kala ko noon ang impyerno ay balot sa naglalagablab na apoy. Yun pa na ang impyerno ay nasa pamamahala ng Marcos Romualdez. Ang bansang Pilipinas ngayon ay nasa lugmok na ng kadiliman. Pinapaalalahan na lang po kayo. Kasi nga, napapansin ni dating Presidente Duterte, ginagamit niyo ang Kongreso upang yung interest ng sambayanan ay hindi nyo inaalagaan. Nagkakaroon kayo ng mga sabwatan dyan. Ang fear ni dating Presidente Duterte, nagkakaroon ng sabwatan ng kaliwa at ang Speaker, Martin. In fact, ang tingin niya nga, pati yung grave threats na pinaya sa kanya, pakulo nila yan. Yung impeachment against Inday Sara, pakulo niya yan. Kung madalit sabi, dahil sa postura niya na gusto siyang tumakbong presidente, namumulitika sila. At sabi nga ni Presidente, nung napanood ko yung niya programa. Di ba nagtanong si Pastor Apollo? Aha. Sabi niya, justified ba mag-stage
ng coup ang military, PNP, kung dahil sa corruption. Ang sagot ni Presidente Duterte doon, extreme corruption, extreme criminality, extreme rebellion. Basta pag yung sambayan ng Pilipino ay nanganganib, it is justifiable to stage a coup. Ako, dadagdagan ko po yun. Bakit niya sinasabi yun? Because the dating President Duterte is aware of the constitutional provision that the armed forces of the Philippines, which include the PNP, is the protector of the people. Yan ang basis niyan. Kaya niya sinasabi yan, hindi ko siya nananakot, pinapaalalahan na lamang kayo na pag kayo na mga nasa pwesto ay hindi nyo ginagawa yung panunumpa, may problema kayo sa armed forces kasi trabaho po nila ang pangalagaan, ang seguridad, ang katahimikan ng sambayan ng Pilipino. Kaya siya may gano'n. Ang sinasabi ng dating Presidente Duterte, nagkikipagsabwatan kayo sa mga komunista, yung mga party list na yan. These are communists. At saka sinasabi na, ba't mo kami tinatawag na komunista? In-identify kayo ni Jose Maria Siso na kayo ang mga legal fronts ng Communist Party of the Philippines. O kaya, sabi nga ni dating Presidente Duterte, impeachment. Aba, sige, gawin nyo. Okay yan. Sigurado, lalong mananalo si Inday Sara dyan. Dahil inaapi nyo eh. Patuloy lang nating ipapakita ang mga komento ng mga dismayado at mga nagagalit na mga netizens. Sila, di nagkaya ang Agila ng Davao. Yung di na sila natutulog sa kakasira kay BP Inday. Pero si BP naman, tamang chilang, di mo makikita sa muka. Na-stress, bagkos, lalong tumitingkad ang ganda. Paano naman walang maitim na nakatago sa puso. Tanging hangarin ay pagkakaisa at kaunlaran ng bansa. Gawin nila para magkaalaman kung sino talaga pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Weak leader talaga, contaminated ng pinklawan at tambal. Ang budol-budol man ang mas deserving for impeachment, not the BP. Weak na weak talaga si Kuting, walang utang na loob sa mga Duterte. Matapos silang bigyan daan sa mga dilawan, daming Luzon versus Mindanao at Visayas. Gera yan, pag mangyari, sirang-sira ka na sa aming taong bayan. Dahil unti-unti na yung pagkabig sa pinsan mong si Speaker Romualdez. Unang-una yung pagtaas ng mga bilihin mula nang umupo ka sa Malacanang. At ngayon, itong panggigipit ninyo sa mga Duterte na pilit ninyong sinisira. Tandaan, kung di ka dumikit sa mga Duterte, di ka mananalo. Sana eleksyon na para mapalitan na at iluklok ulit ang taong may tapang at malasakit sa mga mahihirap at sa bansa. Subukan nila na magrevolusyon ang taong bayan. Dapat noon pa man ay inayos na ni PBBM ang problema ng Kongreso at BP Sara Duterte. Hindi yung hinayaan lamang niya, lalo na pinsan pa niya, House Speaker. Ngayon, palaki ng palaki ang bangayan. May ayos pa kaya niya ito? Kaya mga kababayan, abangan na lang natin kung ano ang resulta sa problema ng Pilipinas. Subukan nilang mga siraulong tambaluslos at mga tauhan niyang mga makakaliwang grupo. Lalo ka na, siraulong congressman, Castro, puro sabog ang nakaupo ngayon sa gobyerno. Giwi lahat, anong utak nila. Puros lang katraidoran ang mga taong gobyerno. Puros balik talaga kami dito sa mga Duterte. Sila lang talaga ang totoong nagmalasakit sa bayan. Nakakahanga po talaga si PRRD. He is the best president of the Philippines. Solid. No to any Marcos, Romualdez, Araneta, Sandro. Itaga niyo sa bato, babagsak ang kababayan ang mga lumalaban para sa sambayan ng Pilipino. Yung iba dyan na politiko lumalaban sa pera para sa pansariling interes. Gumising na kayo. Solid Sara, lalaban kami. Yung mga nangyayari ngayon, alam ni Marcos Jr. yan. Ginagamit nila ang mga kalaban ng Duterte para lumabas na malinis si Marcos. Pero may basbas yan. Ganyan talaga karumi ang politika sa Pilipinas. Walang totoong kaibigan. Ganun talaga. Politika yan. Ang maraming grounds. 32 million. Sana sama-sama tayo uli. Ngayon, namasigit tayong kay Marcos until the end of the world. Walang utang na. Panahon na lang ang makapagsasabi sa kung anong kahinatngan sa mga gagawin nila sa mga Duterte. Marami lang ang naghihintay, nakaabang sa malaking gulong niluluto ng admin ni BBM signal para malaman nila ang hinahanap nila. Gusto ni Tambaluslos na pumasok naman ang dilawan at si PPNDF. People power na tayo, mga sakim sa kapangyarihan. Hindi kontento sa pera nila, pati pera ng taong bayan. Solohin nila. Kailangan namin public audit. Sa Marcos loyalist, kaya wala na kayong 31 million. At tandaan nyo sa 31 million na bumoto kay Junior. Hindi lahat loyalist yun, kaya mahiya kayo. Walang utang na loob mga Marcos. Pinalibing ni Duterte sa libingan ng mga bayani si Apo Lakay. Ngayon, patatalsikin pa nila si Bay Sara. Sige, gawin ninyo nang makita ninyo. Sige, impeach na si BBM. Kasi wala naman yatang alam
BBM, hindi nagsasalita. Palitan na yan. Busy sa pulburon siguro. Naghihintay lang kami. Si BBM, tahimik kasi ginamit lang si VP Sara para makamit yung plano. Mangyayari din sa kanila. Nangyari sa Aquino na totally nawala sa politika. Hindi naman tanga ang mga tao. Nauunawaan na ng lahat kung ano ang nangyayari sa gobyerno. Time will take revenge. Protect the Vice President. Kailangan magbantay. Hindi sila titigil sa pagsira kay Sara. BBM is eaten left and right by his relatives and friends. Kaya tayo na lang mga tao ang mag-protect kung kailangan. Yes po, sana ang kuting ng Norte ang ma-impeach. Kawatan ang pamilya na yan. Parang hindi na tama itong plano laban kay BP Inday Sara. Sana manaig pa rin ang mabuti laban sa masama. God, please protect Inday Sara. Sa kapwa Pilipino ang nakakapansin na may mali talaga sa Administrasyong Marcos. At mga pangakong uulad ang buhay ng mga Pilipino ay matutupad lamang kung tapat ang mga barangay captain, mayor at congressman sa isang rehiyon. Pero ang nangyayari kung sino lang ang kamag-anak, kaibigan, kumpadre, yun lang ang hindi nagugutom. The rest is sa kanilang sariling pagpapayaman. Yan ang katotohanan. Noong panahon ni FPRRD, may siding pagnanasa ng pagbabago ang mga itinalaga niya. Kaya nakilala ang proper governance niya ng ibang bansa. Hindi tataas ang rating niya kung siya ay kawatan. Nabawasan ang krimen dahil sa war on drugs. Kahit nagka-pandemya, maraming natapos na proyekto. Sa transportation, ospital, paaralan at airport, nawala ang laglagbala. At maraming pang magagandang pagbabago. Kaya hanggang ngayon, solid ideas kami. Anong masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.